nahihiya ka makin ang gaya mo nagdudulong-dulungan at ngayon mapanakit pa. Tama na, Fidel. Husto na ang pagtatalo. Mahaba pa ang ating biyahe at baka naman magkapatayan pa kayo. Lalaki ng tao kung magpatol ka sa babae. Kakaiba yung babae niya. Amigo, sabihin mo nga sa akin. Saan mo pa napulot yung pinsan-pinsanan mo na yun, ha? Ikaw naman, hayaan mo na ang pobreng babae na yun. At isa pa, bihirang makahanap na isang babae na ganyan kausap, na may katulad niyang talino. Palagay ko nga ay, naaliw na ako dito sa ating bagong kaibigan. Amigo? At paano naman si Maria Clara? Ano ba namang klaseng tanong yan? Naturalmente, si Maria ay ang babaeng aking pakakasalan. Siya lang ang para sa akin dahil walang papantay na sino man sa kanya. Naiintindihan mo? Kaya't huwag mo na kaming pag-isipan ng masama ni Binibining Clay. Amigo, masyado kang seryoso. Nagbibiro lang naman ako. Ngunit, tigilan mo ang bibig ng iyong utusan at baka mapatulang ko na siya. Bueno, tayo na. Papunta lang ho kami ng biyaterya upang kumuha ng mga gamit. Magbabakasyon kami ng inaanak mo sa San Diego. Na hindi ko nalalaman. Vera. Tignan natin kung sinong mas makapangyarihan, ha? Tila yata nagagalit ang ninong. Baka magmememorya pa ng sermon niya. Vamos na yan. Santiago. Buenas noches, Padre. May pag-uusapan tayong mahalagang bagay tungkol kay Maria Clara. At doon sa anak ng erehe at pilibustero na si Crisostomo Ibarra. At sino ka, Santiago, para magpasya sa buhay ni Maria Clara, ha? Na hindi ka nagsasangguni sa akin? Paumanhin po, Padre. Iniisip ko po kasi yung kalusugan ng anak ko eh. Kaya nais ko po muna siyang magbakasyon sa Santiago. Oo. Doon sa bayan ng kanyang nobyo. At para saan? Para mas lalo silang magkalapit ni Crisostomo Ibarra. Nasaan na nga pala yan, ha? Nasaan yung lalaking yan? Huwag mo sabihin sa akin, nagpunta na rin siya sa San Diego.